Agad na umalis ang dalawa upang puntahan ang Blackwind Mountains. Ngunit bago pa sila makarating sa bundok, binalaan ni Miss Lai ang ating bida na huwag itong gumawa ng kalokohan. Sinabi ni Joe Fan na wala siyang gagawin na masama sa mga tauhan niya, ang gusto lamang niya ay malaman ang katotohanan. Dagdag pa niya na mas makakabuti rin ito sa kanya. Nagtaka naman si Miss Lai nang marinig ito at tinanong si Joe Fan kung ano ang ibig sabihin niya. Napabuntong hininga naman si Joe Fan dahil talagang walang kaalam-alam ang batang ito na niloloko siya ng fiancé niya. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, isang bantay naman ang lumabas sa dalawa upang harangin sila sa paglalakad. Ngunit agad namang humingi ng paumanhin ang lalaki nang mapagtanto niya na ito pala ang kanilang young miss. Tinanong niya rin ito kung bakit wala siya sa Feng City. Agad namang sinabi ni Miss Lai na narito siya dahil may mahalagang bagay siyang nais gawin. Pagkatapos nito, agad na pumasok ang dalawa. Ngunit tinanong ni Joe Fan kung paano nalaman ng bantay na dapat ay nasa Feng City siya kung lihim nga ang misyon niya doon. Hindi naman nakasagot si Miss Lai dito, sinabi rin ni Joe Fan na tingnan ng mabuti ni Miss Lai dahil sasalubungin sila ni Yang Ming kapag naabot na nila ang bundok. Katulad nga ng hula ni Joe Fan, agad na lumabas si Yang Ming at ito ay nagtanong kung bakit narito si Miss Lai. Tinanong niya rin ito kung bakit iniwan niya ang kanyang misyon sa Feng City. Agad namang sinabihan ni Joe Fan si Miss Lai na tama nga ang kanyang hinala, iniulat na ng kanyang mga tauhan ang plano nila na pumunta rito. Nang mapagtanto ang nangyayari, agad namang nagdahilan si Miss Lai na ang kanilang kalaban ay mahirap talunin dahil isa ito sa Imperial Family. Dagdag pa niya na hindi rin nila maaasahan ang Yuming Valley pagdating dito. Kaya inutusan niya muna ang kanyang mga tauhan na obserbahan ang sitwasyon. Nagalit naman si Yang Ming nang marinig ito at kanyang sinabi na ang kanilang master ay nagawa ang lahat para sa kanila. Kaya hindi sila maaaring maging kampante habang ang Lu Clan ay buhay pa na siyang umatake sa kanilang master. Naiinis naman na sinabi ni Miss Lai na sang-ayon siya dito bilang anak ng kanilang master, kaya hindi niya na dapat pang sabihin ito. Ngunit agad naman siyang pinatigil ni Yang Ming at tinanong niya rin ito kung sino ang matandang lalaki na kasama niya. Ipinaliwanag ni Miss Lai na ang lalaki na ito ay isang second-class alchemist at may kakayahang pagalingin ang kanilang master. Nagsimula naman na umarte si Joe Fan at kanyang sinabi na kahit ano pa ang sakit nito ay kaya niyang pagalingin. Mas lalo namang nainis si Yang Ming nang marinig ito dahil sa tingin niya ay nautulang ng matanda ang babae na ito. Kaya muli niyang sinabihan si Miss Lai na ang sugat at pinsala sa katawan ng kanyang ama ay maaari lamang magamot ng Longzang na siyang hawak ng Lu Clan. Bigla namang lumapit si Joe Fan sa harapan ni Yang Ming at biniro niya ito na bigyan siya ng pagkakataon upang tingnan ang sugatan nilang master. Agad naman na sinuntok ni Yang Ming ang matandang si Joe Fan kaya siya ay tumilapon sa likod. Kahit na hindi ito masakit, umarte na lang si Joe Fan na hindi siya kailangang suntukin ito kung ayaw niyang pagalingin ang kanilang master. Sinisi rin niya si Miss Lai dahil mukhang tama nga ang kanyang hinala bilang isang matandang manggagamot na mahirap makipagnegosyo sa mga bandido na katulad nila. Mas lalo namang nagalit si Yang Ming nang marinig ito, ngunit agad naman siyang pinigilan ni Miss Lai at kanyang sinabi na nandito ang matandang ito upang pagalingin ang kanilang master. Wala nang nagawa si Yang Ming dahil dito, ngunit bago siya umalis ay binalaan niya ang matanda na kung hindi niya mapapagaling ang kanilang master ay buhay niya ang magiging kabayaran nito sa pagsasayang ng oras niya. Agad namang sinabihan ni Miss Lai ang ating bida na talagang nag-aalala ang kanyang fiancé sa kanyang ama. Nagsaad si Joe Fan na dapat tingnan niya ang galaw ng tao at hindi ang sinasabi nito. Kaya ipinaliwanag niya na ayaw pumayag ng kanyang fiancé na tingnan niya ang kanilang master noong una. Ngunit noong nalaman niyang isang mahinang matanda lang siya ay pumayag ito. Kaya muli niyang tinanong si Miss Lai kung hindi ba niya ito nakikita. Nagsimula na ring maglakad si Joe Fan at kanyang sinabi na kailangan na nilang makita ang kanyang ama upang mapagaling ito. Ngunit hindi naman naniniwala si Miss Lai na kayang gamutin ni Joe Fan ang kanyang ama. Nang marinig ito ay agad namang sinabi ng ating bida na marami pa siyang nakatagong bagay na maaari niyang gamitin. Dumating ang dalawa sa silid kung saan nakahiga ang ama ni Miss Lai. At nakita rin nila roon si Yang Ming na siyang pinapakain sa kanilang master. Umalis rin siya ngunit bago siya lumabas ay binalaan niya si Joe na buhay niya ang magiging kapalit kung may mangyaring masama sa kanilang master. Matapos suriin ang katawan ng matanda, nasabi ni Joe Fan na walang sugat ang kanilang master. Tumawa naman si Yang Ming dahil mali ang sinabi niya. Ngunit hindi naman ito pinansin ni Joe Fan, sa halip ay sinabihan niya si Miss Lai na walang internal injury ang kanyang ama na siyang ikinagalit ni Yang Ming.
Nang marinig ito ay agad namang nagtanong si Miss Lai kung bakit hindi makagalaw ang kanyang ama kung wala itong internal injury. Ipinaliwanag ni Joe Fan na alam na niya kung ano ang dahilan nito, ito ay isang bagay na nakalagay sa katawan ng kanyang ama. Nang marinig ito ay agad namang itinapon ni Yang Ming si Joe Fan palayo sa kanilang master. Kaya napatanong na lang si Miss Lai kung ano ang ginagawa niya. Nagsimula namang mabahala si Yang Ming kaya tinanong niya si Miss Lai kung alam na ba niya ang tunay na nangyayari. Nagdahilan naman si Miss Lai na wala siyang alam. Ngunit agad naman siyang sinuntok ni Yang Ming sa kanyang tiyan. Matapos nito ay nagbukas ang isang pintuan para sa isang kulungan at nalaglag doon si Miss Lai. Nagsimula namang tumakas si Joe Fan ngunit agad din siyang hinawakan ni Yang Ming at itinapon sa loob ng kulungan. Mas lalo pang nagalit si Miss Lai kaya muli niyang tinanong si Yang Ming kung ano ang ibig sabihin nito. Tumawa naman si Yang Ming at kanyang sinabi na tama ang kanyang hinala na mukhang alam na niya ang nangyayari kaya tama lang na ikulong niya sila. Naiiyak naman na tinanong ni Miss Lai ang kanyang fiancé kung bakit nagawa niya ito sa kanila. Nang iinis na sinagot naman ito ni Yang Ming na sumusunod lamang siya sa kanyang misyon at wala siyang pakialam sa kanyang ama. Dagdag pa niya na ayaw niyang patayin ang babae na ito gamit ang kanyang mga kamay ngunit dahil dito ay wala na siyang magagawa. Mas lalo pang napaiyak si Miss Lai ngunit ang ating bida ay napaisip na lang na kanina pa niya ito sinasabi sa kanya. Pagkatapos ay umalis na si Yang Ming dahil kailangan niyang ipagpatuloy ang misyon na sinimulan ni Miss Lai. Kaya binalaan niya ang dalawa na pagbalik niya mula sa Feng City ay papatayin niya ang mga ito. Napansin naman ni Joe Fan ang pag-iyak ni Miss Lai kaya sinabihan niya ito na huwag itong mag-alala dahil makakalabas sila roon. Kinagabihan habang tulog na si Miss Lai ay agad namang ginamit ni Joe Fan ang kanyang demonic baby. Inutusan niya rin ito na patayin ang lahat ng mga bantay sa lugar na iyon. Agad na naglibot ang demonic baby at nang makita niya ang mga bantay, isa-isa silang namatay nang hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Nagbukas rin ang pinto sa itaas ng kulungan at nang mangyari ito ay gin-icing ni Joe Fan si Miss Lai. Inutusan niya rin ito na sumunod sa kanya. Nainis naman si Miss Lai dahil sa pagiging bossy ng mayabang na ito. Ngunit wala na siyang nagawa kundi sumunod na lang dito. Paglabas nila ay isang bantay naman ang nakiusap na huwag siyang patayin ng mga ito ngunit hindi naman ito pinansin ni Miss Lai at inutusan niya rin itong tumahimik. Kinausap naman ni Joe Fan ang matanda at kanyang sinabi na kaya niyang pagalingin ito. Ngunit kapalit nito ay dapat makinig siya sa sasabihin niya. Nagulat naman si Miss Lai nang marinig ito at napatanong kung magagamot nga ba niya ang kanyang ama. Kahit na ang matandang lalaki ay nangangamba rin ng tumingin sa ating bida. Nang makita ito ay agad na sinabihan niya ang matanda na kumalma ito. Nagpakilala rin siya bilang butler ng Lu family na siyang ikinagulat ng matanda. Kinuha rin ni Joe Fan ang kanyang demonic baby mula sa bantay kanina at ginamit niya ito sa katawan ng matanda. Nag-alala naman si Miss Lai nang makita ito kaya napatanong siya kung ano ito. Hindi naman ito pinansin ni Joe Fan. Sa halip ay ipinaliwanag niya na ang nasa katawan ng matanda ay isang demon insect. Ang mga demon insect na ito ay makikita lamang sa Demon Kingdom kung saan ginagamit nila ito upang gawing alipin ang mga insekto. Dahil na rin sa kakaibang kakayahan ng ilang demon insect ay maaari itong gamitin bilang pang-atake o pang-depensa sa mga kalaban. Sinabi rin ni Joe Fan na ito ang dahilan kung bakit sila ikinulong agad ni Yang Ming nang marinig niyang sinabi niya ang bagay na ito kanina sa loob ng katawan niya. Bigla namang nagulat si Miss Lai nang marinig ito dahil ngayon niya lang napagtanto na totoo pala ang sinabi ni Joe Fan kanina. Nang hinayang naman si Joe Fan nang marinig ito at kanyang sinabi na ngayon alam na niya kung bakit madali lamang siyang naloko ng Yang Ming na yun. Nahiya naman si Miss Lai nang marinig ito mula kay Joe Fan. Itinaas ni Joe Fan ang kanyang kamay at ipinaliwanag niya na ang demon insect na ito ay nasa loob na ng katawan ng kanyang ama. Kaya sa ngayon ay gagamitin niya ang kanyang demonic baby upang palabasin ito. Agad namang pinalakas ni Joe Fan ang kanyang demonic baby at matapos ang ilang sandali ay lumabas ang isang maliit na insekto sa katawan niya. Nang makita ito ay agad namang sana patayin ni Miss Lai ang insekto na ito ngunit pinigilan siya ni Joe Fan. Hindi naman nagpapigil dito si Miss Lai ngunit sumigaw muli si Joe Fan kaya siya ay napatigil. Agad rin na kinuha ni Joe Fan ang insekto na ito at kanyang naisip na malaking kayamanan ang insekto na ito. Ang insekto na ito ay ang snow silkworm na siyang mahirap mahanap dahil ito ay nabubuhay lamang sa mga malamig na lugar. Naisip rin ni Joe Fan na ang mga tao sa realm na ito ay hindi alam kung ano ang tunay na abilidad ng insekto na ito. Ngunit sa kanilang Holy Land noon, maraming naghahanap nito.
Dahil maaari nilang gamitin ito upang patayin ang mga malalakas na martial artist sa pamamagitan ng paghigop ng kanilang vitality. Kaya kung mas papalakasin niya ito ay tiyak na malaking tulong ito sa kanya sa hinaharap. Inutusan rin ni Joe Fan si Miss Lai na kunin na niya ang kanyang ama dahil kailangan na nilang bumalik sa Feng City. Habang pababa sa bundok ay napansin naman ng mag-ama ang bangkay ng kanilang mga tauhan. Kaya sila ay nagulat na napatay ni Joe Fan ang 400 na bantay ng kanilang bundok. Isang buhay na bantay naman ang biglang sumigaw nang makita niya muli si Joe Fan. Tumawa naman si Joe Fan at nilapitan niya ang bantay. Pinasalamatan niya rin ito sa pagpapalabas sa kanila kanina sa kulungan at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang demonic baby upang patayin ito. Sinabi rin ni Joe Fan sa dalawa na hindi sila maaaring mag-iwan ng mga kalaban dahil maaaring mapahamak ang kanilang mga kasamahan sa Feng City kung magsumbong ito sa Yuming Valley. Kahit na hindi sang-ayon ang matanda, nagpasalamat pa rin siya sa ginawa ni Joe Fan. Napaisip naman si Miss Lai kung tama ba ang desisyon niya na makipag-ugnayan sa baliw na ito. Dahil alam niya na kung magiging kaaway nila ito o kung sino man ay tiyak na mamamatay sa hindi magandang paraan. Pagdating sa Feng City ay naging masaya naman ang tauhan ni Miss Lai nang makita niyang ligtas lang siya. Agad namang niyakap ni Miss Lai at tinanong niya rin ito kung maganda ba ang trato nila sa kanya. Masayang sinagot naman ito ng tauhan na oo, ngunit sa tingin niya ay si Joe Fan lamang ang masama ang ugali sa kanilang lahat. Bigla namang biniro ni Joe Fan ang tauhan na mag-ingat ito sa mga sinasabi niya sa kanila. Sinabihan naman ni Yunhai ang babae na mahilig mamalo sa puwet ang kanyang brother Joe Fan kaya dapat huwag niyang galitin ito. Napatawa naman ang ibang kasamahan ni Joe Fan ngunit siya napaisip na lang na hindi ito totoo. Bigla namang nanginig ang matandang lalaki nang makita niya ang anak ng kanyang kaibigan. Kaya siya ay nagpasalamat na maayos at ligtas lang ang dalawang magkapatid. Nagulat naman si Yun Chang nang marinig ito kaya sinabi niya na hindi niya kilala kung sino ang matanda na ito. Agad namang sinabi ni Joe Fan sa dalawa na ang matandang lalaki na ito ay ang master ng Black Wind Mountain at ang leader ng bandit na umatake sa kanila. Nainis naman si Yun Chang nang mapagtanto na ito pala ang dahilan kung bakit namatay ang kanilang magulang. Kahit na si Miss Lai naman ay nabahala, ngunit bigla namang lumuhad ang matandang lalaki at ito ay humingi ng paumanhin dahil kasalanan niya ang pagkamatay ng kanilang magulang kaya hinahayaan niya silang patayin siya. Nagulat naman dito ang kanyang anak, ngunit hindi naman dito sumuko ang matanda at kanyang sinabi na bilang kabayaran nila sa Lu family ay hahayaan niya silang umatake at inutusan niya rin ang kanyang tauhan na huwag itong makialam. Nagdalawang isip naman si Yun Chang, kaya nang makita ito ay agad na ipinaliwanag ni Joe Fan sa kanya na ang master ng Black Wind Mountain ay nilason at kinulong sa matagal na panahon kaya ang nangyaring pag-atake nila ay hindi niya kasalanan. Nainis naman si Yun Chang dahil hindi niya ito agad sinabi. Sinabi naman ni Joe Fan na ang may kasalanan ay ang traidor na kinupkup nila dahil ito ang nagplano ng pagpatay sa Lu clan. Ngunit kahit ito ang dahilan ay maaari pa rin niyang patayin ang kanilang young miss kung gugustuhin niya. Ngunit alam naman ni Yun Chang na magiging walang kabuluhan ito para sa kanya. Agad niya rin na tinulungan ang matanda upang mapatayo ito. Sinabi rin niya na huwag dapat gawin ito ng matanda dahil kahit siya ay biktima lang rin. Nagpahayag naman ang matanda na siya at ang kanyang ama ay magkaibigan ngunit namatay lamang ito dahil sa kanya. Nagtaka naman si Yun Chang nang marinig ito dahil hindi nasabi ng kanyang ama ang relasyon niya sa kanila noong ito ay buhay pa. Ipinaliwanag naman ng matanda na sila ay isang bandit at ang kanyang ama ay nagmula sa isang magandang pamilya kaya hindi nila maaaring ipaalam ito. Sinabi rin niya na bata pa lang sila ay magkaibigan na sila ng kanyang ama, ngunit upang hindi madumihan ang pangalan at reputasyon ng kanilang pamilya ay nagdesisyon sila na itago na lang ito dahil sila ay mga bandit. Dagdag pa niya na ayon sa batas ng kanilang mga ninuno ay hindi sila maaaring maging kalaban ng Lu clan at Kai family. Bigla namang naalala ni Yun Chai ang sinabi ng kanyang ama na ang kanilang pamilya ay dapat pagkatiwalaan ng Lei at Kai family noong buhay pa ito. Nagtaka naman si Yun Chang nang marinig ito mula sa kanyang kapatid kaya tinanong niya kung bakit hindi ito sinabi sa kanya ng kanilang ama. Nagyabang naman si Yun Chai na ang usapan na ito ay para lamang sa kanilang mga lalaki. Napatanong naman si Joe Fan kung ang batas na ito ay ipinamana na sa kanilang ilang henerasyon na ang nakalipas. Kinumpirma naman ito ng matanda at kanyang sinabi na ito ang dahilan kung bakit hindi niya magagawang mapatay ang kanyang kaibigan. Dahil na rin sa batas na ito ay sinasabi lamang sa kanilang anak na lalaki ay naging problema ito sa kanya dahil wala siyang anak na lalaki. Nang marinig ito ay agad naman na napatanong si Joe Fan kung may martial arts ba silang pinangangalagaan.
Agad namang sinagot ito ng oo ng matanda, ngunit ang martial arts na ito ay isang low-level na martial arts lamang. Ngunit sa kasamaang palad ay ninakaw ito ng traidor na si Yang Ning. Napagtanto naman ni Zhou Fan na mukhang ito nga ang habol ng kanilang mga kumag na ito. Kaya agad siyang umalis at kanyang inutusan ang lahat na manatili lamang dito at hintayin ang kanyang pagbabalik. Si Zhou Fan ay nagpunta sa Qianlong Pavilion at nakita niya ang dalawang magkapatid sa labas. Agad naman siyang pinaalis ni Long Nui dahil wala roon ang kanilang Uncle Jiu. Sinaway naman ni Zhou Fan ang dalaga na hindi siya naparito bilang bisita kaya kailangan niyang makausap ang kanilang Uncle Jiu dahil may importanteng bagay siyang nais sabihin dito. Mas lalong nagalit naman si Long Nui nang marinig ang sinabi ni Zhou Fan at dahil sa kayabangan nito. Kahit na ang kapatid ni Long Nui ay nagalit na rin at kanyang sinabihan si Zhou Fan na bumalik na lang siya dahil hindi siya maaaring kausapin ng kanilang Uncle Jiu. Sinabi naman ni Zhou Fan na sa nakalipas na araw ay sinubaybayan niya ang galaw ng Yuming Valley at ayon sa nalaman niya ay aatake na ang mga ito sa madaling panahon kaya huwag nilang siyang sisihin na hindi niya binalaan ang mga ito. Naiinis na sinabi naman ng dalaga na mukhang imbento na naman ang sinabi sa kanila ni Zhou Fan dahil alam niyang hindi siya malakas upang malaman ang plano ng Yuming Valley. Nagsimula namang umalis si Zhou Fan dahil mukhang hindi nakikinig ang mga batang ito. Nagsaad din siya na magtatago sila ng Lu family kaya huwag nilang silang idadamay kung umatake man ang Yuming Valley sa kanila. Bigla namang napasigaw sa inis si Long Nui nang marinig ito. Ngunit sila ay natigil nang magbukas ang pinto sa likuran nila at ito ay nag-utos na papasukin nila si Zhou Fan. Agad naman na pumasok si Zhou Fan nang marinig ito ng walang ang tulong dalawa. Dahil dito ay mas lalong nainis si Long Nui sa pagiging mayabang ni Zhou Fan. Nang makapasok sa loob, agad naman na nagtanong si Brother Jiu kung ano ang impormasyon na dala ni Zhou Fan. Ngunit binalaan niya ito na kung walang kwenta ang impormasyon na ito ay paparusahan niya ito. Agad naman na ipinaalam ni Zhou Fan na aatake na ang Yuming Valley kaya sa tingin niya ay hindi ito walang kwentang impormasyon. Tumawa naman ang isang lalaki sa likuran ni Uncle Jiu at kanyang sinabi na isang magandang balita nga ito. Isang malakas na enerhiya naman ng dragon ang biglang lumabas at ito ay nanggaling sa dalawang tao na ito. Napatanong naman si Zhou Fan kung sino kaya ang mga ito. Dahil ang lakas na kanilang nilalabas ay kakaiba. Tiningnan ni Zhou Fan ang mukha ng dalawa at kanyang nasabi na ang may pulang buhok ay ang master ng fire magic at ang kasama naman nitong lalaki ay ang nagtataglay ng golden dragon body. Napaisip na lang si Zhou Fan na hindi niya inakala na may ganitong kalakas na elder ang Qianlong Pavilion sa Feng City. Nagpahayag naman ang isang matandang lalaki na sa tingin niya si Zhou Fan ang batang pinupuri ni Lao Jiu. Agad naman na nagpakita ng paggalang si Zhou Fan nang marinig niya ito. Sinabi rin niya na siya ang level 5 array master na tinutukoy ng kanyang brother Jiu. Nang mapansin ng matanda na mukhang nababahala ang ating bida, agad naman niyang sinabihan ito na hanggat isa siyang level 5 master array ay gagalangin siya ng mga ito. Ngunit kung sumali man siya sa kanilang sect ay mas makakakuha siya ng mas mataas na posisyon. Bigla namang nagtanong ang isang matandang lalaki kung tama ba na gusto niyang gawin ang isang maliit na pamilya na maging pinakamalakas sa buong 7 families sa loob ng 10 taon. Sinabi rin sa kanya ni Lao Jiu na si Zhou Fan ay parang baliw na tao at wala itong takot kaya siya ay nagtataka kung bakit ito magalang sa kanila. Agad naman na sinabi ni Zhou Fan na matagal na niyang nakilala ang kanyang brother Jiu kaya sanay na siya dito. Ngunit ngayon ito ang unang pagkikita nilang tatlo kaya dapat na magbigay galang siya sa mga ito. Napasigaw naman sa inis si Uncle Jiu nang marinig ito dahil talagang inuuto siya ng batang ito. Natawa na lang si Zhou Fan nang marinig ang sinabi ng kanyang brother Jiu. Sinabi rin niya na hindi niya maaaring umarte na parang baliw na lang palagi kung malalakas ang kanyang mga kausap dahil ibig sabihin lamang nito ay kamatayan ang naghihintay sa kanya. Kaya masasabi niyang pagyayabang lamang ito at katangahan kung gagawin niya ito. Napangiti naman ang dalawang elder nang marinig ito dahil alam nilang tama nga ang sinabi ng kanilang kapwa elder. Ang batang ito ay hindi lang baliw, ito rin ay isang matalinong bata. Kaya nasabi na lang nila na gusto nila ang kakayahan ni Zhou Fan. Sinabi rin ng isang matanda na kung alam niya lang na ganito katalino si Zhou Fan sana ay binigyan niya ito ng tamang pagsalubong kanina. Ngunit sa kabilang banda naman ay napaisip naman si Zhou Fan na ito ang tamang gawin niya ngayon. Ang purihin ng mga kumag na ito habang mahina pa ang kanyang cultivation. Ngunit sa hinaharap ay bibigyan niya ng leksyon ang mga ito. Tinanong naman ng isang elder kung paano nalaman ni Zhou Fan ang planong pag-atake ng Yuming Valley. Agad naman na sinabi ni Zhou Fan na kalahating buwan na ang nakalipas,
Nakita niya ang dalawang malakas na elder na maaaring nagmula sa Yuming Valley. Ngunit dahil marami siyang dapat gawin ay hindi niya ito nasubaybayan ng mabuti. Bigla namang napasigaw si Uncle Jiu na kahit sino pa ang dumating ay hindi na nila ito pipalabasan pa ng buhay sa Feng City. Agad naman na pinatahimik ng elder si Lao Jiu sa kanyang pag-iisigaw at muli niyang tinanong kung paano niya nalaman ang impormasyon na ito ngunit hindi naman sinagot ito ni Zhou Fan at kanyang sinabi na may paraan siya ngunit hindi niya pwedeng sabihin ito. Agad naman na nagpahayag si Uncle Jiu sa kanyang brother sa na maaari nilang pagkatiwalaan ang impormasyon ng batang ito. Dahil siya rin ang nagsabi sa kanila na narito si Elder Jane sa Feng City, kaya noong nag-imbestiga sila ay nalaman nilang totoo nga ito. Pinuri naman ni Elder Sun ang kakayahan ni Zhou Fan at tinanong niya rin kung sino ang master nito. Seryosong sinabi naman ni Zhou Fan na ang kanyang master ay ang ruler ng 9 underworlds. Nagulat naman ang tatlo nang marinig ito dahil ngayon lamang nila narinig ang titulo na ito. Naisip naman ni Zhou Fan na okay lang na sabihin niya ang pangalan na ito dahil alam niyang hindi ito kilala ng mga ito. Dahil ang ruler ng 9 underworld ay makikita lamang sa kanilang Holy Land. Ito rin ang may-ari ng aklat na nakuha niya na siyang nagdulot ng kanyang kamatayan. Naniwala naman si Elder Sun sa sinabi ni Zhou Fan dahil ang patunay nito ang pagiging isang level 5 array master niya sa batang edad. Nang hingi naman si Zhou Fan sa kanyang brother ng recovery pills, hindi nagdalawang isip ang kanyang brother Jiu nang marinig ito at agad niyang ibinigay ang mga pills na ito sa kanya. Agad naman na nagpasalamat si Zhou Fan at siya ay nagpaalam na. Bigla namang napagtanto ni Elder Jiu na sa simula pa lang ay ito na ang pakay ng batang ito kaya siya ay napasigaw. Bago umalis, sinabi ni Zhou Fan na bilang bayad sa kabaitan nila, maaaring umatake ang Yuming Valley sa loob ng 2 araw. Kaya sinabihan niya ang mga ito na maghanda sa isang laban. Napahawak naman si Elder Sun sa kanyang mukha at pinuri ang kakayahan ni Zhou Fan na makipag-usap sa kanila. Kaya sa tingin niya, totoo ang sinabi nito kanina tungkol sa kanyang master. Kaya nagdesisyon sila na dapat nilang gumawa ng isang magandang koneksyon sa batang ito para sa kanilang Qianlong Pavilion. Nang makabalik na si Zhou Fan, agad niyang ibinigay ang recovery pills sa matanda. Sinabi rin niya na ang bagay na ito ay isang 3rd level na recovery pill. Nagulat naman si Miss Lai nang marinig ito dahil ang halaga ng gamot na ito ay nasa 100,000. Kahit na ang kanilang income sa isang taon ay hindi sapat upang makabili ng gamot na ito. Agad naman na sinabi ni Yun Chang sa kanya na huwag isipin ang halaga ng gamot dahil ang Qianlong Pavilion ay may utang sa kanila ng 10 milyon. Mas lalo namang nagulat si Miss Lai. Naisip rin niya na maaaring ito ang dahilan kung bakit nasa ilalim sila ng proteksyon ng Qianlong Pavilion. Naisip rin niya na mayaman nga ang pamilyang ito kahit na ninakaw na nila ang lahat ng kanilang kayamanan. Samantala, sa loob ng silid na pagmamay-ari ng Son family, makikita nating galit na galit si Elder Jane. Binati naman siya ni Yang Ming dahil nagkita sila muli ng ika-9 na elder. Pinuri siya nito dahil sa matagumpay niyang misyon na pagpatay sa Lu Clan. Sinabi rin ni Elder Jane na ang susunod na gagawin nila ay isang maliit na misyon lamang kaya maaari niyang iutos ito sa kanyang fiancé. Sinabi naman ni Yang Ming na may kaunting problema lamang siya dito. Bigla namang inatake ni Elder Jane ang kanyang mukha at sinabihan siya nito na ang kanilang plano ay 10 taon nilang ginawa. Kaya hindi maaaring magkaroon ng kahit maliit na problema dito. Kaya kung masira man ang kanilang balak dahil dito ay siya mismo ang papatay sa kanya. Inutusan rin niya ito na ituloy ang kanyang trabaho dahil sa loob ng 3 araw ay aatake na sila. Agad naman na sinunod ito ni Yang Ming. Ngunit bago pa man siya makaalis ay pinaalala siya ulit ng elder na dapat walang makaligtas sa pamilya ng Lu Clan lalo na ang butler nitong si Zhou Fan. Sinabi rin niya na ito ang dahilan kung bakit namatay ang kanilang disciple kaya kailangan niyang mapatay ito. Tumawa naman si Yang Ming nang marinig ito at sinabi niya na gagawin niya ito. Samantala, habang nagpapalakas si Zhou Fan ng kanyang cultivation, naramdaman niya ang isang malakas na aura sa paligid ng kanilang lugar. Kaya agad siyang lumabas upang tingnan ito ngunit nagulat siya nang makita niya si Elder Jiu sa itaas. Naisip rin ni Zhou Fan na mukhang ang kalaban niya ay ang elder ng Yuming Valley kaya mukhang magiging magandang laban ito. Naisip rin niya na mukhang nais mang-ambush ng 3 elder dahil wala ang 2 elder na nakausap niya dito noong nakaraang araw. Kaya napangiti na lang siya dahil naaayon ito sa plano niya. Bigla namang lumabas si Yun Chang at ito ay napatanong kung ano ang nangyayari. Ngunit agad naman silang inutusan ni Zhou Fan na bumalik sa loob dahil mapanganib sa labas. Isang malaking enerhiya ng dugo naman ang biglang nagpakita sa ere at mula dito ay lumabas si Elder Jane.
Nagagalit na tinanong naman ni Elder Jiyu na talagang may lakas ng loob pa ang kalbo na umatake sa kanila. Nagdahilan naman si Elder Jane na isa sa mga tauhan ng Shenlong Pavilion ang pumatay sa kanilang disciple kaya bilang Elder ng Yuming Valley ay nandito siya upang maghayganti. Nagalit naman si Elder Jiyu nang marinig ito dahil alam niyang dahilan lang ito upang magkaroon sila ng rason para makipagdigma sa kanila. Sinabi rin niya na hindi pa niya nakakalimutan na siya ang Samaira ng kanyang golden purple eyes noon.